Ako si Lin Chen. Binabantayan ko ang sining ng paggawa ng alak na ipinamana ng aming mga ninuno. 3 taon akong nagtrabaho para sa tiyuhin kong si Lin Fugi. Noong una, napagkasunduan naming 80-20% ang hatian sa kita. Siya ang nagbigay ng lugar, at ako naman ang nagbigay ng teknolohiya. Lin Chen, maganda ang kita natin ngayong taon. Ito ang parte mo, 6,000 piso, walang bawas. Kunin mo ito at bumili ka ng motorsiklo. Sa susunod, huwag ka nang mag-asikaso ng mga latak ng alak sa pabrika. Napakadumi niyan. Tiyo. Nakita ko ang mga libro ng account. Ang netong kita ngayong taon ay 8 milyon. Sa hatian na 80-20, dapat ay makakuha ako ng 1.6 milyon. 1.6 milyon, hindi ka karapat-dapat doon. Tingnan mong mabuti, ang 8 milyong ito ay kinita dahil sa aking lugar, mga kagamitan, at tatak. Sino ka ba sa akala mo? Tagahalo ka lang naman ng mga latak ng alak, at tagabudbad ng libadura. Sinasabi ko sa iyo, ang trabahong iyan ay kaya kong ipagawa sa kahit sinong tanga sa kalye, sa halagang 2,000 piso kada buwan, at mas mahusay pa silang magtrabaho kaysa sa iyo. Oh, pinsan, nanghihingi ka ba ng pera? Papa, wala ka talagang mapapala sa mahirap na kamag-anak na ito. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ang 6,000 piso nga ay sobra-sobra pa para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagiging kamag-anak, kahit 6,000 piso ay hindi ko ibibigay. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang hamarang sa paningin ko. Habang nakikita ko ang mayayabang nilang mukha, ang 3 taon ng walang tulog na pagtatrabaho, sa tabi ng mga tapayan ng alak, sa ilalim ng 40 digring init ng tag-araw, at ang paggising ng 3:00 ng madaling araw tuwing taglamig, ay isa-isang nagbalik sa aking isipan. Ha ha ha. Halika rito, Lin Chen. Ikaw ang pinakamahirap na nagtrabaho sa nakalipas na 3 taon. Espesyal na naghanda ako ng malaking pulang sobra para sa iyo. Bigyan natin siya ng palakpakan. Nabalitaan kong 3 taong hindi umuwi si Lin Chen. Sa pabrika na siya kumakain at natutulog. Pero 6,000 lang ang nakuha niya. Ano ang magagawa natin? Siya ang may-ari. Ano naman kung may talento siya sa paggawa ng alak? Manggagawa pa rin naman siya. Kunin mo na ito at huwag nang magreklamo na maliit. Ngayon, puro automatikong kagamitan na ang gamit sa pabrika. Wala kang pinag-aralan, kaya hindi ka makakahanap ng ganito kagandang trabaho sa labas. Magtrabaho ka ng mabuti sa hinaharap. Lin Fugi, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang sining ng paggawa ng alak ng pamilya Lin ay naipasa na sa 7 henerasyon. 30 taon na ang nakalipas, nasunog ang lumang pabrika ng alak. Ang 100 taong gulang na HMRUU na ito ay naisara. Sinasabi ng mga taga-nayon na may sumpa ito. Malas ang sinumang humawak dito. Lin Chen, huwag kang masyadong mayabang. Kung aalis ka rito, hindi ka man lang makakabili ng pagkain. Kailanman ay hindi ka makakagawa ng masarap na alak. Tandaan mo ito, Lin Fugi. Sa loob ng 1 taon, magsasara ang pabrika mo. At ako naman, pasisikatin kong muli ang alak ng pamilya Lin sa buong mundo. Hi. Lin, makinig ka sa payo ko. 30 taon nang inabandona ang HMRUU na iyan. Puno ito ng bulok na latak ng alak at mabahong putik, pati na rin ng mga makamandag na ahas at insekto. Kahit bayaran mo pa sila, walang gustong pumunta roon. Bakit mo naman gustong itapon ang lahat ng naipon mo? Ang 8,000 pisong ito, sa lugar na iyon. Hindi ba't parang nagpapakamatay ka lang niyan? Tiyo Joe, hindi ako nagbibiro. Hindi lang iyan basta sirang HMRUU. Iyan ang pinagmulan ng pamilya Lin. Hi. Hayaan na nga, hayaan mo nang nakatambak ang lupang iyan. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo bago ka pa malugi. Hindi na ibabalik ng nayon ang pera mo, kahit na may makagat pa ng ahas doon. O gumuho man ang imbakan, walang pananagutan ang nayon. Pag-isipan mong mabuti. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ng kanyang lolo. Isang hanggal na naguhukay sa putikan sa madaling araw. Tingnan mo siya, tinanggihan ang 6,000 alok ni Boss Lin.
at piniling maghukay sa mabahong putikang iyan. Sa tingin ko nabaliw na siya sa galit. Ha, sira na yata ang ulo niya. 8,000 piso ang itinapon sa tubig. Kahit tunog man lang, walang narinig. Lin Chen, kung wala ka nang makain, pumunta ka sa bahay ko at magbantay sa gate. Bibigyan kita ng 3,000 kada buwan. Narinig mo ba? Ha. Sige, tumawa lang kayo. Darating ang araw na pagbabayaran ninyo ang mga tawa ninyo. Sa araw na ito. Huwag kang hamarang, hindi ako narito para saktan ka. Kahit ang mga ahas ay tumatabi para sa akin, mukhang ang lumang imbakan na ito ay nakatadhanang. Mabuhay muli sa aking mga kamay. Nagpapakahirap ka ba riyan, pinsan? Sabi ng tatay ko, turuan daw kita ng leksyon, para hindi ka maging mayabang. Tama si Kuya Hao, sa bulok na lugar na ito, gusto mo pang gumawa ng alak, mangarap ka ng gising. Bakit, hindi ka ba pumapayag? Sinasabi ko sa iyo, kung matalino ka, umalis ka na agad. Kung hindi, araw-araw kong wawasakin ito hanggang sa maiyak ka. Lin Hao, ang lahat ng winasak mo rito, pababayaran ko sa iyo ng 10 beses ang halaga. Magbabayad, ha. Ano namang ipambabayad mo? Isang pulubi na tulad mo. Nabalitaan ko ang nangyari. Kainin mo muna itong tinapay habang mainit pa. At kailangang gamutin ang sugat sa kamay mo. Baka maimpeksyon iyan. Doktora So, iniisip ng lahat na nababaliw na ako. Bakit mo ako tinutulungan? Nakatikim na ng alak ng pamilya Lin ang lolo ko noon. Sabi niya, iyon na raw ang pinakamasarap na alak na nainom niya sa buong buhay niya. Naniniwala ako sa iyo. Ito nga ang lasa. Ang lasa ng alak ng pamilya Lin. Akala ni Lin Fugi, nang nakawin niya ang pagawaan, ay nanakaw na niya ang lahat. Hindi niya alam na ang tunay na sining ng pamilya Lin ay nasa loob ng kahoy na kahon na ito ng men. Ang kaluluwa nito ay narito pa rin. Ganoon pala kapino ang paggawa ng men. Kailangan pa palang kontrolin ang temperatura at halumigmig. Oo, ang men ang pinakabuto ng alak. Kung walang magandang men, kahit gaano pa kaganda ang sorghum, hindi ito makakagawa ng masarap na alak. Puro pang industriyang lebadura ang gamit ni Lin Fugi. Ang alak na nagagawa mula roon ay walang buhay, walang kaluluwa. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Salamat, Suwan. Lin Chen. Bakit naging ganito? Sinunod ko naman ng mahigpit ang nakasulat sa aklat ng kahon. Hindi kaya talagang wala akong talento sa paggawa ng alak. Lin Chen, huwag kang malungkot. Normal lang na mabaygo sa unang pagkakataon. Subukan nating muli. Wala nang silbi. Naipambili ko na ng mga hilaw na sangkap ang lahat ng pera ko. Ngayon,
Wala na akong natira kahit ano. Ha ha ha, Lin Chen. Akala ko pa naman napakagaling mo. Hanggang doon lang pala ang kakayahan mo. Paggawa ng pampaalsa, mukhang paggawa ng amag ang ginagawa mo. Ha ha ha. Diyos ko po, ano ba ang amoy na ito? Mas mabaho pa sa banyo namin. Ito ba ang ipinagmamalaki mong gawa? Ha ha ha, Tay, umalis na tayo rito. Baka mahimatay pa tayo sa bahong ito. Sabi ko na sa iyo noon pa, wala kang silbi. Kung wala ako, wala kang mararating. Ang alak ng pamilya Lin. Ako lang ang may kayang gumawa ng tama. Ang mga tawa nila ay parang mga kutsilyo, na unti-unting sumasaksak sa puso ko. Pero alam ko, hindi ako pwedeng sumuko. Ay ho. Hindi mo nakontrol ng maayos ang temperatura ng pampaalsa mo. Kayo po, paano nyo po nalaman? Tingnan mo ang berdeng amag na ito, nang ipasok sa silid pampaalsa. Masyadong mataas ang temperatura, mabilis sumangga ang tubig sa ibabaw ng pampaalsa, kaya hindi nakalabas ang init sa loob. Kaya naman nasira ito. Ang paggawa ng pampaalsa ay parang pagpapalaki ng bata. Hindi pwedeng masyadong mainit o malamig. Hindi pwedeng masyadong tuyo o basa. Sino po kayo? Ako si Chen Jingshan, dating master ng pampaalsa para sa lumang alak ng pamilya Lin. Pagkatapos ng malaking sunog 30 taon na ang nakakaraan, nagretiro na ako. Master Chen, kayo po pala ang pinakapaboritong estudyante ng lolo ko noon. Mabuting amo ang lolo mo. At mabuti ring guro. 30 taon na ang nakalipas. Pangarap ko pa ring makabalik dito para tingnan ito. Buhay pa ang mga lumang putik na ito. 30 taon na pero buhay pa rin. May sinabi ang lolo mo noon, na hinding-hindi ko nakalimutan. Ang pampaalsa ay may kaluluwa, ang alak ay may espiritu. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng may kaluluwa? Hindi lang ito tungkol sa mga hakbang sa recipe, kundi ang puso, ang pakikipag-usap sa mga hindi nakikitang mikrobyo. Ito ay ang pagtingin sa kanila, pag-amoy sa kanila, at pakikinig sa kanila. Ang batang si Lin Fugi na iyon, walang alam kundi ang gumamit ng makina para kumita ng pera. Hindi niya naiintindihan at hindi siya karapat-dapat na makaintindi. Kaya naman pala masyado akong nagmadali kanina. Sinunod ko lang ang mga hakbang, pero hindi ko ito naramdaman. Madali kang maturuan. Ang paggawa ng pampaalsa ay hindi eksperimento sa kemikal, kundi ang pakikipagkaibigan. Kapag naging malapit ka na sa kanila, tutulungan ka nilang gawing masarap na alak ang mga butil. Tutulungan kita, sama-sama nating ibangon muli ang alak ng pamilya Lin. Maraming salamat po, Master Chen. Hindi daliri ang ginagamit sa ganito, kundi ang likod ng kamay. Mas manipis at mas sensitibo ang balat doon. Kumain muna tayo. Paano ka magkakaroon ng lakas magtrabaho kung hindi ka busog? Suwan, ang batang si Lin Chen na ito. Opo. Opo. Maganda. Napakaganda ng pagkakakontrol sa temperatura ngayon. 3 araw na lang at handa na ito. Lumipas ang mga araw. Kasama sina Master Chen at Suwan. Hindi na ako nag-iisa. Ayos na. Nakuha rin ang tamang lasa. Ito nga ang tamang lasa. 30 taon ko nang hindi naamoy ito. Napakagaling, Lin Chen. Nagtagumpay ka. Bilib talaga ako sa inyo, Chen Lao. Lolo, nagawa ko po. Hindi ko po binaygo ang tradisyon ng pamilya Lin. Ayos na ang men, alak naman ang susunod. Fugi. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo. Ang benta natin sa buwang ito.
dapat mong maibalik sa dati. Mga patalastas, promosyon, pati mga diskwento, gawin mo lahat. Sinasabi ng mga distributor na, hindi na raw masarap ang alak natin tulad ng dati. Kalokohan. Tay, may masamang balita. Ano na naman ba? Bakit ka natataranta? Nagawa na ni Lin Chen ang men ng alak. Kadaan ko lang kanina sa lumang imbakan ng alak ng pamilya Lin. May naamoy akong napakabangong samyo. Nagmumula iyon sa imbakan. Mas mabango pa ito sa kahit anong men na naamoy ko. Mas maganda pa ng 100 beses kaysa sa gawa sa pabrika natin. Imposible, paano siya magtatagumpay? Isang hamak na trabahador lang siya. Totoo po, at tinutulungan pa siya ni Chen Jingshan. Ang matandang Chen Jingshan na iyon. Kumakampi pa sa iba. Tay, anong gagawin natin? Kapag nagawa niya ang alak na iyon, talo na tayo. Hindi ko hahayaang magyabang siya. Hinding-hindi pwede. Halo, Boss Kiyang. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakante ka ba mamayang gabi? Inom tayo. May maliit lang sana akong hihinging pabor sa iyo. Pasensya ka na, Lin Chen. Luma na kasi ang tubo ng tubig na ito at walang nag-aayos. Kusa na lang nasira, huwag mo naman kaming pagbintangan ng walang ebidensya. Kung gusto mong gumawa ng alak, mag-igib ka na lang ng tubig sa ilog, haha. Tama, mag-igib ka para lumakas din ang katawan mo. Sobra ka na, Lin Hao. Hoy, Dr. Asu, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong kinalaman ko riyan? May ebidensya ka ba? Ha ha ha. Lin Hao. Alam kong gawa mo ito. Ang paggawa ng alak ay hindi kailanman naging madali. Lin Chen, magpahinga ka muna. Ako na ang magpapatuloy. Huwag na, kaya ko pa. Huwag ka nang magmatigas. Sugat-sugat na ang balikat mo. Hindi na talaga kailangan. Tulungan mo na lang si Chen Lao na ihanda ang kagamitan sa pagpapakulo ng alak. Ako na ang bahala rito. Sasabayan kitang mag-igib. Mas mabilis kapag dalawa kaysa sa nag-iisa. Madali lang nating mapupuno ang lalagyan. Basta makagawa tayo ng masarap na alak, walang anuman ang hirap na ito. Huwag kabahan, dahan-dahan lang. Ang apoy ang pinakamahalaga. Ang buong salang na ito ay nakasalalay sa kontrol ng apoy. Nagawa natin. Nagawa nga natin. Ito nga ang lasa at amoy na iyon. Eksaktong-eksakto. May naamoy ba kayo? Anong amoy ang napakabangong ito? Parang amoy ng alak. Sino kaya ang nagpapakulo ng alak? Doon banda, nanggagaling sa lumang imbakan ni Lin Chen. Lolo, naamoy niyo po ba? Nabuhay muli ang alak ng ating pamilya. Lin Chen, ikaw ba ang nagpapakulo ng alak? Ang paglaki ng mga butil, ang sikat ng araw at hamog, ang paglipas ng 4 na panahon. Madulas sa bibig at hindi matapang sa lalamunan. May naiiwang lasa ng butil at bango ng lebadura. Napakayaman ng mga antas ng lasa. Kahit ang alak na ginawa ng lolo mo noon, hindi naging ganito kapino at kasarap. Hindi pa ako nakakainom ng ganito kasarap na alak kailanman. Hindi man lang mapait, matamis inumin at mabango pa rin sa bibig pagkatapos. Kapatid na Lin, maaari mo ba akong patikimin kahit isang higop? Napakasarap na alak, napakahusay talaga.
Mas masarap ng 100 beses kaysa sa alak sa pabrika ni Lin Fugi. 50 taon na akong nabubuhay pero ngayon lang nakainom ng ganito kasarap. Hay, sige, 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 napakahusay. Ha ha ha, halika, halika, halika. Unang salang pa lang ito, Lin Fugi, humanda ka. Sinasabi ko sa inyo, napakalupit ng alak na ito. Uminom ako ng isang mangkok noong isang araw. Pag-uwi ko para matulog, napanaginipan ko pa ang mga butil na kumakanta sa bukid. Ha ha ha. Lin Chen, nagkamali si Tiyo noon. Masyadong madaldal ang bibig ko, huwag mo nang dibdibin ha. Hihingi ng paumanhin si Tiyo sa iyo. Hindi naman, Tiyo, tikman mo. Masarap, napakasarap talaga. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, lagi niyang binabanggit, ang alak ng pamilya Lin. Akala ko hindi ko na ito maiinom sa buhay na ito. Lin Chen, bibili ako ng 10 kilo, para patikimin ng asawa ko at ang biyenan kong lalaki. Para sa pagtikim lang muna ang araw na ito, hindi mo na ibebenta. Kung nagustuhan mo, bumalik ka na lang kapag opisyal na kaming nagbukas sa susunod na mga araw. Kung gayon, dapat mong itabi ang para sa akin. Ha? Ha ha ha. Anong nangyayari? Bakit naging maasim? Hindi ko po alam, boss. Ang batch na ito ng alak, nagsimula nang hindi maging tama 3 taon na ang nakakaraan. Ngayong araw ay tuluyan na itong nasira. Chinek po namin ang imbakan. Masyadong matapang ang asim. Maaaring nagkaroon ng hindi balanseng bakterya. Gaano kalaki ang nalugi sa ilang batch na ito? Kulang-kulang 3 batch ng hilaw na materyales. At ang susunod pang ilang salang, maaaring maapektuhan din lahat. Ang pagkalugi ay aabot sa mahigit 500,000. Bakit naman nagkaganito? Hindi ba't maayos naman ang lahat noon? Papa, anong nangyari sa iyo? How? Tapos na ang negosyo natin sa alak. Tiyak na si Lin Chen ang may gawa nito. Nasira ang imbakan niya ng alak, kaya minalas ang swerte natin. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Halo, magandang araw. Kayo po ba si Boss Lin Chen? Ako po si Boss Zhang. Mula sa silangang bahagi ng lungsod, nabalitaan ko pong napakahusay ng gawa ninyong alak. Gusto ko pong umorder ng 50 kilo. Kailan ko po kaya makukuha ang mga produkto? Boss Zhang, medyo marami po ang mga order ngayon. Maaaring kailanganin ninyong maghintay ng 1 linggo. Walang problema ang 1 linggo. Magbabayad muna ako ng down payment. Dapat ninyong itabi ang para sa akin. Halo, Boss Lin. Ako po si Manager Wang mula sa Shifu. Gusto po naming umorder ng 100 kilo. Gagamitin po namin ito para sa pagtanggap ng mga importanteng kliyente. Madali pong pag-usapan ang presyo. Sige po, isinulat ko na po. Sandali lang po. Lin Chen, gusto ni Boss Lin ng 200 cat ties. Gusto naman ni Boss Wang ng 1,000 cat ties. May isa pa pong Boss Zhao na gustong bumisita sa planta natin. Gusto raw niya ng pangmatagalang kasunduan. Ang dami naman yan. Gaano lang ba karaming alak ang nagagawa natin sa isang araw ngayon? Oo nga, marami na ang nakapila hanggang sa susunod na buwan. Ano kaya kung palakihin natin ang produksyon? Hindi ko akalaing magiging ganito kasikat ang alak ko. Pero kulang na kulang pa ang produksyon natin ngayon. Magandang araw po, maaari po bang magtanong? Kayo po ba si G? Lin Chen ng alak na Lins Gahon. Galing po ako sa kabisera ng lalawigan. Gusto ko sana kayong makausap tungkol sa pagiging distributor. Sa kabisera ng lalawigan. Lin Chen, pamangkin ko, mukhang abala ka ah. May kailangan po ba kayo, tungkol sa mga nangyari noon? Mali ang tiyo mo, hihingi ako ng tawad sa iyo. Mabait ka namang tao at malawak ang isip. Huwag mo nang seryosohin ang tiyo mo. Tingnan mo ang planta ko. May kinakaharap kaming kaunting problema ngayon. Nasira ang alak, at nawala pa ang mga order. Halos hindi ko na mapagpasahod ang mga manggagawa. Maaari mo bang ibenta sa tiyo mo ang sikretong recipe mo sa paggawa ng alak? Bibigyan kita ng 1 milyon. Hindi, 2 milyong cash. 2 milyon. Oo, tama, 2 milyon. Kung sa tingin mo ay kulang pa, pwede pa nating pag-usapan.
2 milyon, Lin Fugi. Noong sinabi mong ang trabaho ko sa paghahalo ng latak ng alak, ay kahit sinong tanga ay kayang gawin. Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Nalito lang ako noon. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw mismo ang nagpabagsak sa sarili mong planta. Wala kang alam sa paggawa ng alak, at hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Lin. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ay oo nga pala, muntik ko nang malamutang sabihin sa iyo. Ang tunay na alak ng pamilya Lin ay hindi humaasa sa recipe, kundi sa puso, na hinding-hindi mo maiintindihan. Lin Chen. Ang araw na ito, napakagalang kong hinintay. Lin's Kahun Wine Industry Co. Limited, legal na kinatawan, Lin Chen. Ang nakarehistrong kapital na inilagay ay 500,000. Dala mo ba ang ulat ng pagpapatunay ng kapital? Ito ay inisyo ng bangko. Dala ko po, ito po ang inisyo ng bangko. Sige, ito na po ang inyong lisensya sa negosyo. Pagbati sa inyo, Boss Lin. Wow, sa wakas ay naaprubahan na. Mabuti naman, napakabuti. Sa wakas ay nagbalik na ang Lin's Wine Industry. Boss Lin, kailangan ka na naming tawaging Boss Lin mula ngayon. Huwag naman po. Tawagin niyo na lang akong Lin Chen. Ito. Simula pa lang ito. Ah, Boss Lin. Ayos na po ang pundasyon dito. May kabuuang 12 tapayan ng alak ayon sa inyong plano. Malamang ay matatapos na ang paggawa nito sa loob ng 1 linggo. Kailan naman ilalagay ang sistema ng ventilasyon? Darating na bukas. Tandaan mo, ang panloob na dingding ng tapayan ay dapat lagyan ng lumang putik. Hindi dapat bumaba sa 5 sentimetro ang kapal nito. At ang sistema ng pagkontrol sa temperatura ng silid ng men ay kailangang may sariling linya ng kuryente. Hindi pwedeng madaliin o ipagwalang bahala. Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. 800 beses mo na po iyang ipinaalala. Ha ha ha, nako, salamat po, nako, salamat, Boss Su. Magpahinga ka muna, uminom ka muna ng sabaw ng munggo. Salamat sa pagod mo, Suwan. Araw-araw mo kaming dinadalhan ng pagkain. Gusto ko naman ang ginagawa ko. Kamukhang kamukha talaga. Noong nagtayo ang lolo mo ng pagawaan, ganitong-ganito rin siya. Sabi niya, Lolo Chen, magtatayo ako ng pinakamagandang pagawaan ng alak. Gagawa ako ng pinakamasarap na alak. Ipalalasap ko ito sa buong mundo. Kung nakikita lang ito ng lolo mo, tiyak na matutuwa siya ng husto. Lin Chen, iyan ang napapala mo sa pagbangga sa tatay ko. Sa susunod, hindi lang salamin ang babasagin ko. Lin Chen, si Lin Hao ba iyon? Nasisiraan na ba siya ng bait? Sobra na siya. Para siyang bandido. Dapat tayong tumawag ng pulis. Huwag kayong mag-alala, ayos lang. Handa na sila. Huwag gagalaw, dapa, itaas ang 2 kamay sa ulo. Lin Chen, niresbakan mo ako. Humanda ka, hindi ka palalampasin ng tatay ko, kasamang Lin Chen. Wala akong ginagawang masama, inutusan lang kami ni Lin Hao na pumunta rito. Hindi naman siguro maghihiganti si Lin Chen, di ba? Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Dahil nagkamali siya,
dapat niyang harapin ang kahihinatnan nito. Lin Chen, pamangkin ko, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, palayain mo na si Howard. 25 pa lang siya, hindi siya pwedeng makulong. Masisira ang buhay niya kapag nakulong siya. Luluhod ako sa harap mo. Kahit magkano, ibibigay ko. Ibibigay ko sa iyo ang pagawaan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pumirma ka lang ng kasunduan sa pag-urong ng kaso, para makalabas na si Howard. Lin Fubi, noong sinira ni Lin Hao ang mga kagamitan ko, at pinutol ang supply ko ng tubig, bakit hindi mo siya pinigilan? Ano ang ginagawa mo noong oras na iyon? Nanunood ka lang sa tabi at nakangiti. Kasalanan ko, hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Kahit saktan o murahin mo ako, tatanggapin ko. Huwag mo lang hayaang makulong si Howard. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Dahil nagkamali siya, dapat niyang harapin ang kahihinatnan nito. Hindi sa ayaw ko siyang patawarin, kundi siya mismo ang sumira sa sarili niya. Ang taong kaawa-awa ay may sarili ring kasalanan. Nakarating na tayo sa tamang posisyon. Aiho, ikaw ba mismo ang nagtimpla ng alak na ito? Opo, Ginoo. Gawa ito sa purong butil sa pamamagitan ng solid-state fermentation, gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Walang anumang artipisyal na sangkap. Maganda, napakahusay talaga. 20 taon na ako sa industriya ng alak, at matagal na panahon na. Mula noong huli akong nakainom ng alak na may ganito kay amang lasa. Ibigay mo sa akin ang calling card mo. Tatawagan kita pagkatapos nito. Napakasarap naman nito. Hindi man lang mapakla, may ketamisen pa. Ano ang pangalan ng alak na ito? Ito ang sarili naming tatak, ang Lin's Kahon. Ay ho! Anong uri ng pampaalsa ang ginamit sa alak na ito? Anong nangyari, matandang Jiao? Tikman mo ito. Tikman mo ng mabuti. Malambot at swabe ang alak na ito sa bibig. Mahabang naiwan ang tamis sa lalamunan. At may kakaibang pinaghalong bango. Amoy halamang gamot ba ito o ano? Ito ang bango ng tradisyonal na pampaalsa, na hinaluan ng iba't ibang uri ng tradisyonal na halamang gamot, at ginawa ito gamit ang lumang lebadura ng alak. Akala ko ay nawala na ang ganitong paraan ng paggawa. Napakayaman sa lasa ng alak na ito. Sa simula ay may bango ng butil. Sa gitna naman ay bango ng bulaklak at halamang gamot. At sa huli ay may banayad na bango ng agarwood. At wala talagang anumang hindi ka nais-nais na lasa. Paano ito nagawa? Iminumungkahi ko na ito na ang makakuha ng gintong parangal ngayon. Sino ang may tutol? Sa tingin mo, anong parangal ang ibibigay nila sa atin? Nandoon si Xiao An. Ngayon ay inaanunsyo ko na, ang naggamit ng gintong parangal sa eksibisyon ng alak na ito ay, ang Lin's Kahon Wine Industry Co. Limited. Binabati kita, Ginoong Lin Chen. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagkilala ng mga hurado. Ang parangal na ito ay para kay Master Chen Jingshan. At para sa lahat ng nagpapanatili ng tradisyonal na sining. Patuloy akong magsisikap upang gumawa ng mas masarap na alak, at para mas makilala pa ang alak ng China sa buong mundo. Lin Chen, nagawa mo. Sa sandaling ito, sulit ang lahat ng pagod. Sige, sige, Manager Wang, ang 500 kahon ay maipadadala namin sa susunod na buwan. Tama, magbayad muna ng 30% deposito. Sige, itatala ko ito. Halo, magandang araw. Opo, ito ang Lin's Kahon Wine Industry. Manager Lee, kailangan ninyo ng 200 kahon. Walang problema, pwede po, Manager Lin. Gusto ni Manager Zhang ng Shanghai na pumirma ng taunang kontrata.
1,000 kahon para sa unang batch. At si Manager Joe naman ng Beijing. Sabi niya ay bibisita siya sa pabrika para mag-inspeksyon. Naku, Lin Chen, hindi na talaga kaya ng kapasidad ng produksyon natin. Sa ngayon, kaya lang natin gumawa ng 500 kahon kada buwan. Ang mga kumpirmadong order pa lang, ay nakapila na hanggang sa susunod na 3 buwan. Mag-hire pa tayo ng mga tao para sa 2 shift. Gaano katagal pa bago magamit ang mga bagong tapayan sa bagong pabrika? Kailangan pa ng hindi bababa sa 1 buwan. Hindi tayo makapaghihintay ng ganoon katagal. Sabihan ang mga manggagawa na bilisan ang paggawa, at magpadala muna rito ng 1 batch ng mga pansamantalang tangke ng fermentasyon. Kayo po ba si Manager Lin? Mula po ako sa Pambansang Asosasyon ng Alak. Binabati ko po kayo sa pagkakapanalo ng gintong parangal ng lungsod. Nais po namin kayong imbitahan na lumahok sa pambansang eksibisyon ng alak sa susunod na buwan. Interesado po ba kayo? Syempre naman, interesado ako. Maraming salamat. Ang alak ng China ay nagkakaisa. Boss, nailipat na ang lahat ng gamit. Ang sahod po namin. Ibibigay ang sahod. Pumunta ka sa accountant para makuha ang bayad. 30 taon. Ang 30 taon kong pinaghirapan. Wala na. Nawala na ang lahat. Hindi mo ba siya pupuntahan? Kailangan niyang makaahon sa sarili niyang sikap. Nabasa ng malinaw ang kasunduan. Ang kabuuang halaga ng mga ari-arian ay 1.2 milyong yuan. Ibinigay ni Lin Chen ang halagang ito, upang bilhin ang lahat ng karapatan sa pabrika ng alak, kabilang ang mga gusali, kagamitan, lupa, at tatak. Malinaw na po, Tito Fugi, iabot ninyo sa akin ang pabrika ng alak, pamamahalaan ko ito ng maayos. Hindi babagsak ang tatak ng lumang alak ng pamilya Lin. Lin Chen. Hiyang-hiya ako sa mga ninuno ng pamilya Lin. Wala akong mukhang may haharap sa lolo mo. Hay, napakabuti. Sa wakas ay buo na muli ang lumang alak ng pamilya Lin. Galingan mo. Sa wakas ay nabawi ko na ang pabrika ng alak na pagmamay-ari ng pamilya Lin. Ngunit simula pa lamang ito ng panibagong yugto. Anak ko, Lin Hao, nakalabas ka na. Mabuti naman at nakalabas ka na. Patawad, anak ko, nagkamali ang tatay mo. Nagkamali talaga ako. Hindi ko sana sinira ang mga gamit niya. Naging gago ako. Magbabago na ako sa lahat. Ito ang binalot ng nanay mo bago siya umalis. Naka-freeze lang ito sa refrigerator. Hinihintay ka lang makalabas para makain mo na. Hindi man lang huminto para bumati. Sana nga ay magbago na talaga si Lin Hao. Sa buhay ng tao, hindi masamang magkamali. Ang masama ay ang hindi magbago. Sa pag-aproba ng koanihan ng kultura ng lungsod, kinikilala na ang tradisyonal na sining ng paggawa ng alak na Lins Gahon, ay isang pamanang kultura na hindi material sa antas ng lungsod, at itataguyod ang studio para sa pagpapalaganap nito. Susunod, inaanyayahan si Ginoong Lin Chen at ang nakatatandang si Ginoong Chen Jingshan, para sa magkasamang pagbubunyag ng plate. Sige. Ginoong Chen, kami po ay mga estudyante ng paggawa ng alak. Gusto po naming matuto sa inyo ng tradisyonal na sining ng paggawa ng alak. Tanggapin niyo po kami bilang mga mag-aaral niyo. Mahirap matuto ng paggawa ng alak, gising bago mag-umaga, tulog pagkatapos ng dilim. Walang mga pista opisyal. Kaya nyo ba? Hindi po kami takot sa hirap. Ang takot lang namin ay ang hindi matutunan ang tunay na sining. Mabuti. Kung gayon, magsimula kayong pumasok bukas. Walang sahod. May libreng pagkain at tirahan lang. Kapag natuto kayo, maaari kayong manatili. Kung hindi nyo kaya,
Maaari kayong umalis anumang oras. Lin Chen, kung nakikita lang ng lolo mo ang araw na ito, tiyak na ipagmamalaki ka niya ng lubos. Makikita niya ito. Ang nagwagi ng gintong gantimpala sa pambansang eksibisyon ng alak sa pagkakataong ito, ay ang alak na Lins Gahun. Pagbati. Ang gantimpalang ito ay hindi para sa akin lang. Para ito sa aking lolo, para kay Master Chen Jingshan, at para sa lahat ng nagpapatuloy sa tradisyonal na sining, at gumagawa ng alak ng may puso. 5 taon ang nakalipas. Isa lang akong tao na pinagtatawanan ng lahat. Pagkalipas ng 5 taon, nakatayo ako rito. Ang gusto ko lang sabihin, gawin mo ng buong puso ang isang bagay, at ang panahon ang magbibigay sa iyo ng sagot. Patuloy akong magsisikap, upang dalhin ang alak ng China sa buong mundo. Mabuti, mabuti. Napakasarap at napaka-espesyal. Ginoong Lin, hindi ito kapani-paniwala. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Sabi niya napakahusay ng alak na ito at gusto niyang makipagtulungan sa iyo. Upang dalhin ang Lins Gahun sa Pransya. Ikinagagalak ko po. Suwan, ang alak ng China, ay parang tula ng mga butil. Ngayong araw, ang tulang ito ay aawitin sa buong mundo. Hindi ko talaga akalain na darating ang araw na tatayo tayo rito. Simula pa lang ito. Sa hinaharap, ipagbebenta natin ang Lins Gahun sa bawat bansa sa buong mundo. Ang Lins Gahun Wine Industry Co. Limited ay 3 taon pa lang na itatatag, ngunit ang halaga nito ay lumampas na sa 1 bilyong yuan. Ang tagapagtatag na si Lin Chen, mula sa isang gumagawa ng alak na pinagtatawanan ng buong nayon, ay naging pinakabatang bilyonaryo sa industriya ng alak. Lin Chen, bilyonaryo ka na ngayon. Ano ang nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko ay kapag maraming pera, marami ring aasikasuhin. Tingnan mo ang ulat na ito. Tumaas na naman ang presyo ng mga hilaw na materyales. Tataas ng 8% ang gastusin sa susunod na buwan. Hindi mo ba kayang kumilos na parang isang bilyonaryo, gaya ng bumili ng sports car, o kaya ay magbakasyon? Magbakasyon. Pag-usapan natin yan kapag nailabas na ang batch ng alak na ito mula sa imbakan. Magagaling ang mga kabataang ito. Ang ilan sa kanila ay napakabilis matuto. Sa susunod na taon, maaari na natin silang hayaang mag-isa. Namamahala sa isang imbakan ng alak, hindi ka naman mas matanda sa kanila ng maraming taon. Pero kung mag-alala ka ay parang tatay na tatay ka na nila. Pero sulit naman. Lin Chen, naisip mo na ba kung kailan natin? Boss Lin, may dumating na malaking kliyente. Gusto raw nilang pumirma ng taunang kasunduan. Nandyan na. Tito Fugi, kumusta ang lagay ng mga imbakan ng alak na ito? Boss Lin, kontrolado ang temperatura sa 32 degree. At ang halumigmig ay nasa 75%, pasok lahat sa pamantayan. Patamisin pa ng 3 araw at maaari nang ilagay ang mga sangkap. Salamat sa inyong pagod. Kampante ako kapag kayo ang namamahala sa imbakan. Tungkulin ko ito. Dati ay wala akong alam sa alak. Sinira ko pa ang reputasyon ng pamilya Lin. Ngayong nakabalik na ako para magtrabaho. Kontento na ako. Xiao Hao. Lalong gumagaling ang pagmamaneho mo ng forklift. Tito Lee, huwag niyo po akong purihin. Malayo pa po ang dapat kong matutunan. Boss Lin, mag-iingat ka sa daan sa paghahatid ng mga produkto. Nagmamadali ang kliyenteng ito. Huwag po kayong mag-alala. Tiyak na may hahatid ko ito sa tamang oras. Tay, kumain ka na. Napagod ka sa trabaho. Kumain ka muna.
Nagbago na talaga sila. Bakit? Lin Chen, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano yon? Gusto kita. Mula noong araw na nagpasya kang arkilahin ang lumang imbakan, gusto na kita. Noong panahong iyon, pinagtatawanan ka ng lahat, pero para sa akin, napakaastig mo. Suwan. Sa totoo lang, gusto rin kita. Kaya lang ay hindi ko kailanman nasabi, doktor ka ng nayon, habang ako naman noong panahong iyon ay ang lasenggong. Hinahamak ng lahat, natatakot akong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Sira tanga. Oo, tanga nga ako. Handa ka bang makasama ang isang tanggang tulad ko? Noong mga panahong pinakamahirap ang buhay ko, si Suwan ang palaging nasa tabi ko. Siya ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Mga kanayon, mga kaibigan, ang araw na ito, ay ang dakilang araw ng kasal ni Lin Chen at Suwan. Ako na matanda na at nabuhay ng mahigit 70 taon. Marami na akong nakitang bagong kasal. Pero ang magkaparehang ito ang pinakanakaantig sa akin. Ang isa, ay isang tagagawa ng alak na umahan mula sa putikan. At ang isa naman ay ang mabuting babaeng palaging naniniwala sa kanya. Ipinahahayag ko, na si Ginoong Lin Chen at Binibining Suwan, ay opisyal ng mag-asawa, naway maging habang buhay ang inyong pagmamahalan, at magsama kayo ng maligaya sa loob ng 100 taon. Mabuhay! Suwan, salamat sa iyo. Salamat dahil noong mga panahong lugmok ako, hindi mo ako iniwan. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, palagi akong sasama sa iyo. Halika, itaas natin ang ating mga baso para sa bagong kasal. Lin Chen, magkakaanak kaya tayo? Oo naman. Kung lalaki, tuturuan ko siyang gumawa ng alak. Kung babae, tuturuan mo ng panggagamot. Bakit naman kailangang panggagamot ang pag-aralan ng babae? Sige, ikaw ang masusunod. Lolo, dinalaw ko po kayo. Ito po ang alak na ako mismo ang nagtimpla. Ang Lins Kahun. Amuyin niyo po, mabango ba? Lolo. Hindi ko po kinalimutan ang kasanayang itinuro niyo sa akin noon. Ngayon, ang alak ng ating pamilya. Hindi lang nanalo ng gintong parangal sa buong bansa, na ibebenta na rin po sa ibang bansa. Nakikita niyo po ba mula riyan sa langit? Lolo, ako po si Suwan, ang asawa ni Lin Chen. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po siyang mabuti, at tutulungan ko po siyang pamahalaan ng maayos ang paggawaan ng alak. Lolo, mamahinga na po kayo ng payapa, ang alak ng pamilya Lin ay magpapatuloy sa bawat henerasyon. Ipinapangako ko po sa inyo, mananatili magpakailanman ang kahon. Matandang amo, nakakuha ka ng napakahusay na disipulo, mapanatag na ang iyong kaluluwa sa kabilang buhay. Lin Chen, anong klaseng tao ba ang lolo mo? Isang matigas ang ulong matanda, matigas ang ulo, mas matigas pa ang ulo kaysa sa akin. Pero ang alak na ginawa niya, ang pinakamasarap na alak na natikman ko. Ngayon, umaasa akong mahihigitan ko siya. Kaya mo yan. 100 taon na ang nakalilipas sa araw na ito. Dito mismo itinatag ng aking lolo sa talampakan, ang tradisyonal na alak ng pamilya Lin. Itinatag ang tradisyonal na alak ng pamilya Lin. Sa loob ng 100 taon, naranasan natin ang rurok ng tagumpay. Naranasan din natin ang matinding sunog at pagkasira, at pinagtawanan ng iba. Ngunit hindi tayo sumuko, dahil naniniwala tayo, na ang alak na ginawa ng buong puso, ay laging may makauunawa at magpapahalaga. Nakatayo tayo rito ngayon, hindi lang para ipagdiwang ang nakaraang 100 taon, kundi para salubungin ang susunod na 100 taon. Ang Lins Kahun ay patuloy na maninindigan sa tradisyonal na pamamaraan. Buong pusong gagawin ang bawat patak ng alak, upang ang bango ng alak ng China ay umalingasaw sa buong mundo, at magpatuloy sa loob ng daan-daang taon. Ang tagay na ito ay para sa nakaraan, para sa hinaharap, at para sa bawat isa sa inyo. Mabuhay, mabuhay. Hi. Ito talaga ang alak ng pamilya Lin, ito talaga. Lin Chen,
nagawa mo. Ang 100 taon ay simula pa lamang. Pakiramdaman mo ang temperaturang ito. Hindi pwedeng malamig, hindi rin pwedeng sobrang init. Buhay ang pampaalsa. Kailangan mo itong kaibiganin. Nanay, ano pong ginagawa ni tatay? Tinuturuan ng tatay mo ang mga kuya mo kung paano gumawa ng alak. Paglaki mo, mag-aaral ka rin sa tatay mo, ha? Opo, gagawa po ako ng pinakamatamis na alak. Halika, ipapakita sa iyo ni tatay ang pinakamahalagang kayamanan ng ating pamilya. Hihihi, ang puting bulaklak. Kamukhang kamukha mo talaga ang tatay mo noong bata pa siya. May mga nagsasabing isa akong alamat sa industriya ng alak, mula sa abandonadong imbakan hanggang sa maging bilyonaryo. 10 taon lang ang inabot ko. Ngunit ang nais kong sabihin, walang anumang alamat, kundi ang paggawa lamang ng buong puso. May kaluluwa ang pampalsa, may buhay ang alak, basta't buong puso kang gagawa ng alak, ipadarama nito sa iyo ang kanyang kaluluwa. Tulad nitong dantaong lumang imbakan ng alak ng pamilya Lin. Magpapatuloy ito sa bawat henerasyon magpakailanman.